Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-isa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, dumainin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawang maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigang gaya ng apostol si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala na may karunungan at katatagan, alinsunod sa nakalulugod sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrireklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatataro. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihan mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay.
Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy, papurihan ang akong sariling buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang iyong pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapangyarihan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Ang background po ng ating mabuting balita ay ang 10 utos na binigay ng Diyos. Hindi po sila kontento sa 10 utos. Ginawa po nilang 613. At ang bawat utos ay may kanya-kanyang interpretation. Kaya dumami ang 10 utos. Sa dami po ng utos, ito'y nakakalito. Napakahirap at nabibigatan ang bawat isa. Dahil mahirap at nabibigatan, Christ offers an alternative way. Yung 613 na iyon, sabi ni Kristo, I will summarize them into 2. The love of God and the love of neighbor. Ito po ang batas ng pag-ibig. Dalawa na lamang, madali at magaan. Ito po yung tama na sukat sa tao. Ito po yung tama na madaling gawin at sundin ng bawat isa. Kaya sabi ni Kristo, dito na tayo sa dalawa. Madali at magaan. Si Kristo bilang karpentero, alam niyo po kung paano gumawa ng pamatok. Alam niya ang hindi at hindi pwede.
Alam niya ang tama at hindi tama. Dahil naranasan niya mismo at ito'y kanyang ginawa sa kanyang buhay. My yoke is easy, kaya dalawa na lamang. Kailan ba naging burden ang pagmamahal? Kailan ba naging burden ang pagmamahal? Naging burden po ang pagmamahal kapag ito hindi galing o bukal sa kalooban ang pagsunod. Kapag hindi ito galing sa puso. Kapag ito'y hindi tunay, kaya ito'y pabigat sa bawat isa. Ibibigay sa atin ng Diyos yung sakto lamang at kaya nating gawin. Hindi po tayo bibigyan ng Diyos na napakabigat na hindi po natin kakayanin. Ganon katindi magmahal. Napakabuti ang Diyos. Kaya po, bawat isa ay may kanya-kanyang responsibilidad sa buhay. May kanya-kanyang tayong gawain sa buhay. Totoo po kapag sa panig natin ang Diyos, anumang bigat, anumang hamon, anumang pagsubok at balakid sa buhay, malalampasan ng bawat isa dahil nasa atin ang Diyos. Nariyan lamang ang Diyos. Totoo po, the yoke is easy, our burden gets light through God's graciousness. Love makes responsibility easier. Love makes a heavy responsibility lighter. Kung wala sa puso at hindi galing sa puso, ito'y napakabigat. Kapag ito'y gawa at galing sa puso ng bawat isa, na mahal natin ang mga ito lahat ay makayanan ng bawat isa. Dahil lahat ay magaan, lahat ay madali sa bawat isa. Sinabi ni Jesus, "Lumapit ka sa akin. Lahat kayo nahihirapan at may pinapasan sa buhay, at pagiginhawain ko kayo." Buo ang tiwala sa pangakong ito. Idulog natin sa Kanya ang ating pangangailangan. Ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at pagpagaling sa mga nangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ipinangako mo sa amin ang iyong anak na kami ay kanyang pagiginhawain kapag kami ay mahihirapan. Loobin mo na sa tuwin ay makasunod kami sa kanyang paggabay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan sa kanyang kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito. Silayan nawa ang aming pananalig sa sinag ng Espiritu Santo na tumunglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang at kapiling ng lahat ng umiral ay iyong likayin. Siya'y sinagop mo para kami sigipit palayain. Kaya siya'y kinalingan na mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabi ng banal para sa iyo. Pinagtiisang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya at inabot sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Ginaman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tagapin lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling ang masimbahang laganap sa buong daigdig. Paspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagdapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, nakagaling na utos at toro ni Jesus, napahin natin at Diyos. Ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inilin namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon si Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo.
Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming panampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan pa tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga inihan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming lumikha sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito. Silayan nawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumay kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-isa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, duminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawang maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigang gaya ng apostol si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinilang mo para makapamahala na may karunungan at katatagan, alinsunod sa nakalulugod sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrireklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos, na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatataro. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihan mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang iyong pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapangyarihan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Ang background po ng ating mabuting balita ay ang 10 utos na binigay ng Diyos. Hindi po sila kontento sa 10 utos. Ginawa po nilang 613. At ang bawat utos ay may kanya-kanyang interpretation. Kaya dumami ang 10 utos. Sa dami po ng utos, ito'y nakakalito. Napakahirap at nabibigatan ang bawat isa. Dahil mahirap at nabibigatan, Christ offers an alternative way. Yung 613 na iyon, sabi ni Kristo, I will summarize them into 2. The love of God and the love of neighbor. Ito po
ang batas ng pag-ibig. Dalawa na lamang, madali at magaan. Ito po yung tama na sukat sa tao. Ito po yung tama na madaling gawin at sundin ng bawat isa. Kaya sabi ni Kristo, dito na tayo sa dalawa. Madali at magaan. Si Kristo bilang karpentero, alam niyo po kung paano gumawa ng pamatok. Alam niya ang hindi at hindi pwede. Alam niya ang tama at hindi tama. Dahil naranasan niya mismo at ito'y kanyang ginawa sa kanyang buhay. My yoke is easy, kaya dalawa na lamang. Kailan ba naging burden ang pagmamahal? Kailan ba naging burden ang pagmamahal? Naging burden po ang pagmamahal kapag ito hindi galing o bukal sa kalooban ang pagsunod. Kapag hindi ito galing sa puso. Kapag ito'y hindi tunay, kaya ito'y pabigat sa bawat isa. Ibibigay sa atin ng Diyos yung sakto lamang at kaya nating gawin. Hindi po tayo bibigyan ng Diyos na napakabigat na hindi po natin kakayanin. Ganon katindi magmahal. Napakabuti ang Diyos. Kaya po, bawat isa ay may kanya-kanyang responsibilidad sa buhay. May kanya-kanyang tayong gawain sa buhay. Totoo po kapag sa panig natin ang Diyos, anumang bigat, anumang hamon, anumang pagsubok at balakid sa buhay, malalampasan ng bawat isa dahil nasa atin ang Diyos. Nariyan lamang ang Diyos. Totoo po, the yoke is easy, our burden gets light through God's graciousness. Love makes responsibility easier. Love makes a heavy responsibility lighter. Kung wala sa puso at hindi galing sa puso, ito'y napakabigat. Kapag ito'y gawa at galing sa puso ng bawat isa, na mahal natin ang mga ito lahat ay makayanan ng bawat isa. Dahil lahat ay magaan, lahat ay madali sa bawat isa. Sinabi ni Jesus, lumapit ka sa akin. Lahat kayo nahihirapan at may pinapasan sa buhay at pagiginhawain ko kayo. Buo ang tiwala sa pangakong ito. Idulog natin sa Kanya ang ating pangangailangan. Ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay,
naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at pagpagaling sa mga nangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ipinangako mo sa amin ang iyong anak na kami ay kanyang pagiginhawain kapag kami ay mahihirapan. Lobin mo na sa tuwin ay makasunod kami sa kanyang paggabay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan sa kanyang kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito. Silayan nawa ang aming pananalig sa sinag ng Espiritu Santo na tumunglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katoom at kapiling ng lahat ng umiral ay iyong likayin. Siya'y sinagob mo para kami sigipit palayain. Kaya siya'y kinalingan na mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabi ng banal para sa iyo. Pinagtiisang iunat sa krus ang kanyang makamay upang magwakas sa kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, ang banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming
Panginoong Jesucristo. Bago pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Ginaman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, "Tagapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling ang masimbahang laganap sa buong daigdig. Paspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagdapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, nakagaling na utos at toro na Jesus, napahin natin at Diyos. Ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag
pahintulot sa tukso at iya mo kami sa lahat ng masama. Inirin namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon si Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming panampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin pa tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga inihan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming lumikha sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito. Silayan nawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumay kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.